the Philippine government is also member of the Open Government Partnership. Ito naman mga anti-corruption initiatives. And we also monitor how governments are performing. So yan po yung chine-chair ko ngayon with Government of Spain globally. So minsan po I-explain kasi napaka-importanteng yan. Kapag ka at the local level, yung mga governments, medyo may pushback in terms of important policies, especially anti-corruption. Masusurprise kayo. Minsan may mga basic policies na, dapat meron tayo nito, like beneficial ownership. You know what beneficial ownership is? This is a standard law na in many countries, especially sa Europe. At ang beneficial ownership requires companies to disclose sino ba ang talagang nagbe-benepisyo at nagmamay-ari ng mga kumpanya. And naalala ko, I'm sure all of you sinusundan nyo tong Quadcom hearing, diba? Tapos present sila ng mga matrix at saka mga organizational chart, layers of organization showing na, ang totoo palang may-ari nito, involved sa sindikato after layers of companies. Actually, kung meron tayong law on beneficial ownership, kita agad pag-register sa SEC, sino ba ang mga tunay na nakikinabang sa mga companies na nag-ooperate sa Pilipinas. Yun sana yung maganda rin sa mining sector. Kasi makikita mo yung mga political interest involved sa mining. Di ba common sense yan? If you're operating in a country, you should have that law. Pero obviously, medyo mahirap yan isulong sa Kongreso natin. Bakit? Dahil marami po mga mining interests na nakaupo sa So ating yung mga Kongreso. congressman natin tsaka mga senador natin involved sa mining. So ayaw nilang ipakita yung conflict of interest nila. So medyo mahirap isulong yung mga ganyang batas. Pero dahil meron tayong Extractive Industries Transparency Initiative at dun sa international standard nun, nakalagay na kailangan ang mga governments na magme-member ng EITI mag-disclose ng ganyang information, then yung country will have to find a way to implement that regulation. Otherwise, either masususpend sila, non-compliant sila sa Anong global effect standard. nun pag nasuspend? Actually, yung mga global standards na to is really for the reputation of the country. So, i-google nyo, tingnan nyo, biglang madaming article, Marcos government supportive of open governance. Because member nga ng OGP ang Pilipinas, and then si Secretary Mina representing government is also part of the Global Steering Committee. Okay, so reputational yan, pinagyayabang ng mga countries if they are in good standing sa mga international organizations na to. So to be in good standing, they'll have to implement itong mga na-identify nating standards, good policies na dapat ini-implement in different countries. So, at the international level, yun yung pinagagagawa ko the past. It's another level of pressure. Yes. Kasi you want to look good, diba? Or else hindi mag-invest sa country mo. Tama ba? Yes, right. So, anyway. So, balik tayo dito sa mining sa Pilipinas. Minsan po, dito, napapansin ko yun dito sa pattern, sa trend, dito sa YouTube channel natin. Ang pinakamababang views dito when you talk of environment, human rights, pero yung mga political discussion, sobrang taas niyan. But, ironically, itong mga issues na to, ito talaga yung may direktong impact sa buhay natin. So, kahit na medyo mababa ang viewership ng mga ganitong topic, I continue to discuss itong mga topic na to kasi diretsong epekto nito sa buhay natin. Now, yung mining, maaaring iniisip natin, ang naapektuhan lang naman ng mining ay yung mga mining community. So, I will ask Professor Dan Gat to discuss the legal framework of mining in the Philippines, especially ownership. It's very different. Siguro sa mga ibang masa pag nanonood tayo ng mga movie, yung pagka nakahukay ka ng langis sa likod ng bahay mo, sa'yo na yung langis o kaya yung gintong mahuhukay mo. Kaya wag po kayong magsimulang maghukay ng bakuran nyo sa paghahanap ng ginto. Because iba ang system of ownership sa Pilipinas. So, Prof. Dan, paki-explain naman, ano yung legal framework ng ownership ng mga minerals, ng, may mahukay kang langis sa likod ng bahay mo. Hindi yun sa'yo. Sige, paki-explain. Yun ang danger dun Actually, meron tayong dalawang major classification ng natural resources ng lupain. Halimbawa, merong public at kasama dito ang mineral lands, ang forests,
ang national parks at public agricultural lands. So yan, public. At sa lahat na yon, ang maaari lang ariin ay yung agricultural lands, no? Pag naging private na siya. So yun yung mga tinititulahan. Ang ibig sabihin ng mineral land, of course, kasi yun yung ating topic, pag yung minerals under the ground are owned by the state. Kumbaga pag sinabi nilang public land, ibig sabihin the state owns that. Okay? So, if you're occupying lands of the public domain, technically, you are squatter. Oo. Yun yung problema dati yan for so long, no? Kasi yung mga communities who are directly dependent sa resources, technically were being classified as squatters and legally, they could be driven out. Okay. So, dapat ko sigurong explain, no? Na may mga nuances yan. Yung pag ang lupain, halimbawa ay has been held in the concept of owner since time immemorial. Englishin ko muna. It is deemed never to have been public. Ito yung isang sinabi ng Supreme Court sa Carino case, no? Kasi si Carino, nag-attempt siyang iparehistro yung lupain niya sa Baguio, what is now the center of Baguio City. And ang argument ng gobyerno was, hindi mo inaabot yung mga deadline dati, may deadline yan sa pag-register. Yung kaso umabot sa US kasi dati colony tayo ng US. At ang sinabi ng korte doon, marami sa sinabi maganda eh. Yung pagtrato natin sa mga IPs, no? Yung indigenous people po natin. Oh. Ay hindi maaaring katulad nung ginawa natin sa mga IPs sa Estados Unidos. Kasi doon pinagpapapatay nila. As in, ang term that is often used is genocide dun sa mga native populations. No? Ang ginawa ng Korte Suprema ng US doon, tinignan nila yung Organic Act natin, yung Philippine Bill of 1902. So, yun yung inaral nyo ng history, alam nyo yan. At sabi doon, we are to administer the islands for the benefits of the inhabitants. So, di mo silang pwedeng papapatayin, no? And, meron tayong doon tinatawag na due process clause. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng bawian ng property ang tao ng walang due process. Kung sinasabi mo hindi mo na pwedeng i-register yan yung sinasabi, you're depriving them of due process without, property without due process of law. Ang maganda pa doon sinabi nila, ang no person, ito yung sabi kasi sa Bill of Rights, hanggang ngayon nakalagay yan, no person shall be deprived of property without due process of law. At ang person, kasama po yung mga igorots. Kasi iba yung patrato ng time na yun, eh, no? Parang lesser beings daw sila eh. Dahil Korte, hindi. Sila will benefit from the Bill of Rights. Sila yung tinasabi ng person. At by property, yung sa tingin nila ay kanila. So, kaya nagkaroon ng concept ng native title sa Pilipinas. Yes. So, kung time immemorial yan, anong time immemorial sa Tagalog? Mula nung una pang panahon. Pag hindi mo na So ang punto po na dinidiscuss ni Professor Dangat, may dalawang klase ng ownership sa Pilipinas, ano, lalo na sa usapin ng pagmimina. Kapag ang mineral ay nasa ancestral domain, ito yung sinasabi niya na ang ownership ng lupa ay since time immemorial. Kaya under the Carino Doctrine, ang mga lupa sa Pilipinas na may pag-aari ng indigenous people. Sa kanila po yun. Parang naging private property of the indigenous people. Yun yung tinatawag nating ancestral domain nila. Everything else, kapag ka nagkamina dyan, yan ay pag-aari ng public in general. Tayong mga Pilipino as represented by our government. That's what's that doctrine? Regalian Doctrine. That's what we call the Regalian Doctrine. Kaya sinasabi ko, kahit po ang mga mina natin nasa Surigao or nasa Palawan or nasa Zambales, tayong lahat apektado nun. Kasi lahat tayo may pag-aari doon sa mga minerales na hinuhukay doon. So dapat lahat tayo nakikinabang. Unfortunately, kaya sa pagdidesign ng mga batas na nag-govern sa mining sector, importante na compensate din yung mga komunidad na nag-host ng mina kasi sila naman yung nakakaramdam ng negative effects ng mining. Not so much atin sa NCR, pero kapag hinukayan, kinuha yung ginto, nagbayad sa gobyerno,
dapat nakikinabang tayo dyan. Tama. Yun. So, ang haba ng explanation ni Prof. Dan, pero yun po yung dapat nating tandaan. Sabi mo, legal eh. Kita nyo naman na binilan ko na ng mic, sariling mic si Prof. Dan, at saka meron na siyang headphone, di ba? Kaya pwede ko na siyang laging kalad-karan dito sa, sa Chicago. Mambayad. Mahal ng bayad. Oo, may sarili ka ng mic, kaya pwede ka nang sumali lagi. But, yun po yung dalawang bagay na kailangan nating tatandaan, So, sa pagbabalangkas ngayon ng batas or regulation sa mining, kailangan kinukonsidera yung karapatan ng mga indigenous communities, lalo na yung meron na silang ancestral domain certificate. Nako, isang mahabang usapin pa rin yan. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot dyan, tingnan niyo yung yung welfare, yung kalagayan ng ating mga indigenous people. Kasi ang kwento dyan ay time immemorial. Sila yung nandito sa Pilipinas bago dumating yung mga dayuhan. Pero sila yung natulak, na push sa mga kabundukan, na ease out sa kanilang mga ari-arian. Kaya dapat siguraduhin na protektahan natin yung karapatan nila. Wait, sagutin ko lang yung question ni Kukabura. Does EITI cover how results mining trickle down to the public? Yes, dapat po. Kasama yan sa minomonitor ng EITI. Yung EITI structure, ang governance niyan, laging magkakasama in equal footing. Ang civil society, ang government, at ang industry. So tripartite po yan. Very exciting yung naging experience ko dyan for 7 years sa Global Board kasi ang mga kadebate ko dyan, yung mga legal ng Shell, Chevron. very, very dynamic, and at the same time, yung mga iba't ibang ministers ng iba't ibang gobyerno, no? So going back to, may dadagdag ka pa ba? So yung consequence ng recognition ng native title, malaki yan dahil yung mga tinuturing nating squatter, hindi na yan squatter. Kasi kung mapatunayan nila na they've been there since time immemorial, private yung lupa. You see the effect? At yung concept na yun, yung pinasok doon sa IPRA. So nagkaroon tayo ng Indigenous Peoples' Rights Act. At saka yung mga prinsipyo doon sa Carino Doctrine ay pinasok nila. So nagkaroon na tayo ng sistema kung paano makakuha ng titles ang mga Indigenous peoples sa Pilipinas. Ayan. So ngayon, bakit ko gusto i-discuss ang mining? Kasi kasama ito dun sa mga economic priorities ng administration na ito. And actually, even during the time of GMA, laging sinasabi na ang laki-laki ng potential ng mining para makapagdulot sa development sa Pilipinas. May gusto lang akong i-share na ilang slides sa inyo, no? So halimbawa, ito, bakit nga ba? Kung titingnan natin, globally, ito yung estimated value ng mineral sa Pilipinas. The estimated value of the mineral resources of Pilipinas is supposed to be $840 billion. Okay? Number 3 tayo sa deposit ng gold. Number 4 sa copper. Number 5 sa nickel. At number 6 sa chromite in terms of yung estimated deposit. So imagine if we can actually harness itong mga minerals na to, ang laki-laking pera niya na pwede nating gamitin sa development sa Pilipinas. Nakita ko na maraming comments sa chat group na yung mga, of course, ang pinakamalaking consequence niya na hindi ganun kasimpleng kuhanin itong mga minerals na to. Nakikita nyo naman sa mga litrato ng mining, di ba? Talagang huhukayin yung lupa o kaya naman minsan meron tayong tunneling na ginagawa. Yan, si Tita Lola, sabi niya, I'm from Caraga region in Mindanao. Nakapunta na po ako dyan. It is sad to see na nakakalbo na ang mga bundok dahil sa dami ng minahan. Opo, dyan ang primary source of nickel sa Caraga. Marami po tayong nickel mine dyan. Ang mga nickel naman, nakikita niyo yan, strip mining yan lupa. Sa kasalukuyan po sa Pilipinas, kapag nagmina tayo ng lupa, nagmina ng nickel, lupa po yan na kinukuha. As in, kukuhanin lang yung lupa, lalagay sa barge, dadalhin na sa China. Walang process na ginagawa dyan.